Hello everyone, welcome to How Are Youth, the podcast. My name is Christine. And I am Peter. And grabe, this is the first ever episode. Totoo! Palakpakan! Woo! Grabe, what's nice and great is that we celebrate yung first ever episode natin sa Month of Love. Yeah, which is February. Yes. And speaking of love in February, Peter, how are you going to celebrate the Valentine's Day? Actually, I plan to celebrate it at home. May pasok yun, di ba? Oo. So, syempre, mag-work muna and after, attend ako mass. Wow. Papalagay ako ng abo sa noo. Oo. And then after that, siguro lalabas kami ng family namin to celebrate yung Valentine's. How about you, Tin? Pretty the same. Kasi since yung 14 will fall on Wednesday, tapos nasa Makati rin ako, nasa malayo ako. So okay. much, siguro spend my day with the Lord and sa Mass. Then after a week, maybe celebrate it with the family. Masaya kasi bilang single din kasi masaya eh. Ikaw Oo. ba? Ikaw ba? Actually, hindi na ako single. Ang Tin. kapal na mukha mo. Napag-usapan na lang natin yung Valentine's Tin. Kamusta naman yung puso mo? Siyempre, about love naman. Papakinggan ko lang kung okay lang ba siya. Sabi niya okay lang naman siya. Sabi, okay Oo, lang. pero okay lang. naghihintay ng matiwasay. Oo. Okay. Very siya, pasensyosa. Pasensyosa. Oo. Sino ba hinihintay niya at may hinihintay ba? Baka nakikinig nga eh. Kimi, ikaw ba? Ikaw, Beats, nako. Ako na naman ang pinaka-hot seat dito. Ikaw, Yeah. kumusta ang puso mo? Yung puso ko, Nagpupuri? nahihirapan. Pwede! Nahihirapan, nagpupuri at lumalaban. Talaga? Talaga nga naman. Totoo yan. Matalinhaga ka, ano? Totoo. Spoken poetry to nung high school. Bakit lumalaban? Paano mong nasabing lumalaban? Yeah, despite yung mga challenges, di ba? Ba't tayo mo sumuko? Ayaw, hindi pwede. Hindi pwede. Hindi pwede. Yes. So, ngayon, total, pag-uusapan natin yung love. At yung pinaka-universal language kasi. Sabi ko nga kanina, parang ang love, kahit gaano karami ng songs yung napakinggan natin, kahit gaano karaming movies na yung napanood natin, yung pinaka-sentro na theme ng love ay tumatama sa bawat puso ng bawat isa. Kasi yun yung pinaka-lengguwahe ng bawat isa na libre, na hindi kailangan ng kahit ano. Alam mo, lahat makaka-relate pag sinabing love eh. Kasi, Yes. some may think na yung love between girlfriend and boyfriend. Pero, Yes, romantic relationship, Oo. love. Pero there are many kind of love. Meron nga tayong tinatawag na yung sa eros, philia, and Agape. yung pinaka-agape, di ba? Tuktok. Ng pagmamahal. Yes. Yeah. Speaking of Valentine's speech, total na pag nasabi mo yung tatlong kinds of love. This Valentine's Day, how would you define Valentine's Day? Actually, I define Valentine's Day ko talaga. Tumata na sa akin to. Siguro dahil dala na rin ng media. Aha. Pag Valentine's talaga, ang front talaga dyan, girlfriend, boyfriend, Yes. husband, and wife. Pero alam mo ba? Hindi pa. Hindi Ano ba? Makinig yan? kayo. May trivia ako about sa Valentine's. Ano yan? Kasi nasanay tayo na yung Valentine's is about sa girlfriend and boyfriend, Aha. asawa, whatsoever. Pero may history ang Valentine's. Ano yung history na yan, Pete? Sa Catholic Church, pinaniniwalaan Aha. na yung Valentine's nagmula sa isang saint, Aha. si Saint Valentine's. Kilala mo ba siya? Saint Valentine's. Can you talk more about him? Kasi si Saint Valentine's, martyr siya. Ay! Oy! Ang dami ko lang ng martir! Baka nakikinig ka sila eh. Ay. Hindi mo marurupok dyan. Oo, totoo. Makinig pa kayo. Kidding aside, sige, you continue, Pete. So, si Saint Valentine's, martyr siya, and namatay siya dahil tinanggihan niya yung pag-reject sa Catholic faith. Kasi pinapersecute noon sa Roman Empire yung mga Kristiyano. Yeah. And then there is a legend. Wow. There is a legend between two couples. Wait lang. Ninote ko yun eh. Sinave ko yun eh. So, ang pangalan ng dalawang couples na yun, Sabino and Serapia. Oh, Okay. sino sila? Okay. Si Sabino, pagan siya. Pagan. Pagan. Si Serapia, Kristiyano siya. Aha. Ngayon, di nagmamahalan sila. Yes.
Pero yung tatay ni Sarapia, ayaw kay Sabino. Bakit? Kasi nga, pagan si Sabino. Kumbaga, Oo. unrequited love. Yeah. Yes. Ngayon, si Sarapia, sabi niya kay Sabino, punta ka kaya kay Bishop kasi si Valentine, si Saint Valentine. Pumunta ka kaya kay Bishop Valentine. Tapos doon mo i-process yung parang conversion. Parang ano lang, no? Ayan. So, pumunta siya doon. Pero hindi nagtagal, si Serapia nagkasakit. Bakit? Hindi ko alam eh. Tanong ko. Pakikausap siya. Tanong ko, tawagan ko. Tapos? Ayun na nga, nagkasakit si Serapia. Ngayon, sabi ni Sabino, ayaw niyang umalis sa side ni Serapia. Ngayon, ikakasal na sila. Oh. Si Saint Valentine's, nung tinaas niya na yung kamay niya, ayun na, tinaas niya na. Ngayon, ibibigay niya na yung blessing. Nakatulog yung dalawa. For eternity. Wow! Ayun, yun yung isang legend about doon na parang, kaya yung Valentine's Day na-associate doon sa love between couples. And that being said, we hope that sa mga tao na nakikinig dito, no, Oo. talagang maalala din nila yung pinaka-fruit and the meaning of Valentine's Day. Kasi ako din, just to share my experience also, way back in high school. Way back in high school, sikat na sikat si Blue Magic. So kapag ka may Blue Magic ka, ay, ganda ka. Pero kapag hindi ka naka-receive, yuko ka lang pa uwi, ganun. Pero we hope that this Valentine's Day, you celebrate that love that day. Hindi lang with the idea to have that partner and magkaroon din ng maalala natin na may partner tayo forever, for eternity, and that is God. Yeah! Galing mo na. Ganun, and speaking of love, topic natin kasi madalas tuwing Valentine's Day, we say, I love you, I Yeah, miss okay, you, okay. you're my one only, Yeah, ganyan. yeah. Pero gusto kong malaman, Pits, gusto namin malaman, Nako. kanino ka huling nagsabi ng mahal kita o I love Actually, you? madalas ako magsabi ng I love you sa parents ko. Pero dahil yung tanong mo is yung last. Aha. Actually, kanina lang. So, yung huli ko sinabihan nun, yung girlfriend ko. Ayan. Ikaw naman. when was the last time naman ikaw? Pag nakaharap ako sa salamin, sabi ko sa I love you, girl. Uy, pero totoo Yes, Totoo, that helps. totoo. That helps. Kaya yung nakakatulong siya sa self-esteem and syempre sa paniniwala mo din sa sarili mo. Pero kasi, besides being narcissistic, sorry. Hindi, no kidding. We must say I love you talaga sa sarili natin. And wait, going back to answer the question, nasabi ko yung I love you last sa parents ko. Talaga. Tsaka mahilig din ako magsabi ng I love you with my friends, even with my workmates. Kasi di mo alam kung kailan ka, how long are you gonna stay here in this world. So better live it with full of love. Sabi nga ni Madam Chris, love, di ba? Pero ano, di ba? Ako, last kong huling nasabi, I mean, sa girlfriend ko, huling nasabi yung I love you. Tapos ikaw, sa sarili mo. Sarili ko, Sa sarili yes. mo. When you say I love you to yourself, doon sa salamin na yun, what do you mean by that? That's my way of saying I'm sorry also to myself. Yes, and parang ano siya, it's your way, parang talking to your inner childhood na parang na-neglect. Hindi lang sa, I do not have that super traumatic child experience naman. But then kasi, surrounded ako sa environment in school that yung love have this misconception na kailangan meron kang partner which nung nag-mature nung mas nakapag-explore love hindi naman required ng partner always. Love is again what we talked about din sa pinakauna na it's universal. Love can be is present sa friends, love is present sa community, diba? Love is present sa family, sa friends, everywhere you can find love. Yun lang talaga, parang perspective mo lang, kailangan ikaw mismo magsikap, put an effort to look love. Parang dun ka lang lagi din talagang sa center. Ikaw ba? Okay. Ikaw. How do you define love? Kapag sa akin naman, kasi huli ko nga nasabi yun sa girlfriend ko, Ah. parang sinasabi ko siya as a way na
assurance. Parang ganun. Wow, yeah, assurance. ang sarap. Ang Na sarap assurance naman na I still love you. Yes. I'm there for you. Aha. Alam mo, feeling ko yun yung list na magagawa ko. Kasi I believe yung I love you sa word, maraming nakaka-appreciate nun. Pero for me kasi, ang love language ko is service. Aha. So for me, yung list na magagawa ko is yung words na I love you. And yung greatest na magagawa ko is yung ipakita yung I love you na yun. Parang gano'n. Yeah. And siguro, nabanggit mo na rin kanina yung misconception. Yes. No? Totoo na sa world natin ngayon na yung love ina-associate sa flesh. Sa Yeah. flesh. Pwede Yeah. i-associate sa flesh. Sa other things na medyo, sabihin na natin, worldly, di ba? Yes. Pero hindi naman natin ine-ex na agad yung mga worldly things. Pero yung core nun, kumbaga, di ba? We need to look at the core nung ginagawa natin. Yeah. And you mentioned about worldly, doon ako babalik na yung love nowadays, subjective siya. So we all have our own definition Yeah. and opinion about love. But do you know that yung love already has a definition? And nasa Bible siya, actually naririnig din natin siya palagi sa Bible that yeah. love is defined sa 1 Corinthians 13 nga na love is patient and kind. Love is not jealous or boastful or proud or rude. I know that we are all familiar with this. If you're familiar also with yung kanta ni Yeng, Paano yun? habang buhay ang pag-ibig ko. Yung bridge part nun Grabe. is the 1 Corinthians 13 that defines what love is. Wow. May definition na siya eh. But tayong mga tao, may hilig tayong mag-define own definition of love. And that is not wrong. But as Catholics, we just have this already may definition na yayakapin na lang natin siya. Handa na eh. Andyan na yung pagmamahal. Yayakapin na lang natin yung ibig sabihin at kahulugan ng pag-ibig. Yeah. Alam mo, Ayun. may naalala ako dyan eh. Bigla akong may naalala dyan about sa sinabi mo. Hindi ko lang matandaan kung anong verse siya. Pero, sinabi to sa Bible na yung greatest love na mabibigay mo is to die for a friend. Grabe yun. Grabe yun. Yes. Familiar ka ba? Oo, Familiar ka, oo. no? And, alam mo, nai-imagine ko once na sinabi yon ni Jesus, parang nai-imagine ko agad yung cross. Kasi di ba, si Jesus, napapaligiran siya ng mga friends. Yung mga disciples niya, Yes. parang kaibigan niya na rin yun. And truth naman, naging totoo siya doon sa sinabi niya na the greatest love you can give is to die for your friends. Alam mo, hindi mo naman kailangan na, feeling hindi mo kailangan talagang literal na mamatay. Madeds, yeah. Pero, may instance na scenario na may, kunyari, for example, may may problem or something ka, and ako naman, meron akong gawain ngayon, busy ako, pero dahil may problem or something ka, magstay ako din sa tabi mo, makikinig ako. Alam mo yun, mararamdaman mo na may namamatay sa'yo or may nasasaktan ka kasi may kailangan, alam mo yun? Gets. It doesn't have to happen physically but emotionally namamatay ka para dun sa taong nagsishare ng that's so nice. Yeah. And ako naman, babalik ako dun sa definition of love ko. I think like nakita ko na siya by God fulfilling His definition of love through Jesus. Kasi diba sabi nga, love is patient, love is kind, love never gives up. But then, yung pinaka-definition of love ko now is really Jesus, who doesn't give up kahit tayo lost, kahit tayo parang, parang minsan nagiging makasarili, pero si Lord, or si Jesus rather, parang andito lang siya, naghihintay lang siya para yakapin ka. Hindi siya yung parang tao na nag-give up talaga. Parang readily open yung arms niya to receive you no matter what. And that for me, is what love is. Yeah. Yung handa kang tanggapin kahit anong version mo. Nasa baba ka, nasa okay ka, you're celebrating, you're crying, you're in sorrow, you're in celebration. Yeah. Parang Any season, no? Any season. Anong season, parang
ano ka ba, kaibigan mo ko? Ano ka ba, anak kita? Ayan. Parang yun yung pagmamahal talaga. Yun yung yun yung nagpa-survive din sa akin when I am alone in Makati. Grabe. Yes. Mahirap ba? Mahirap. Mahirap mag-isa, lalo na mag-isa kang naiisip mo yung mga iba't ibang thoughts. Tapos, nasa gitna ka ng fast pace ng mga tao, parang parang kailangan, kita tayo, ganyan. Tapos parang, doon ako parang, I'm at peace. Tapos yung peace na yun, hindi dahil sa akin, yung peace na yun, dahil kay Lord talaga. Alam mo din somehow I relate. Siguro ngayong week lang. Kasi tambak kami ngayon sa work. Delays and ang daming mistakes na nagawa. Especially yung team namin sa work. So, pag lunch, talagang hinihintay ko yung lunch eh. Kasi sabi ko, na-stress na ako. Ay, may kilala din ako. Hinihintay yung lunch lagi. Kamag-anak ko yan. Oh. Pero iba naman yung intention. Iba naman yung intention ko. Iba yung intention ko. Hindi parang kumain talaga. Para mag-off ng laptop tapos humiga. Alam mo yun? And na-feel ko yung anxiety. Pero I realize, na sa mga ganong moment na masyado akong nahihirapan, doon ako mas malapit kay God. Alam mo yun? Doon ko mas nakikita na powerful enough siya para hilahin ako sa sitwasyon na yun. Alam mo, minsan, para makita mo yung glory ni God, hindi, kailangan mo mapunta sa dilim eh. Yeah. Hindi doon sa liwanag. Kasi minsan, pag nasanay ka sa liwanag, hindi mo makita yung liwanag niya. Pero once na na-experience mo yung sadness, anxiety, yung darkness ng mga bagay-bagay, doon sobrang liwanag na parang, eto si God. Ito siya ngayon sa akin. Sobrang ganda nung pagkakasabi mo. Kasi yun din yung parang reminder para sa ating lahat na every season is important. Kung nandiyan ka sa season of darkness, mahalaga yan. Kasi hindi mo makikita nga si God sa liwanag. Makikita mo siya, yes. But you will see Him the brightest when you're in your darkness. Yun! Dahil mo. Shush! Sheesh! Tama. Feeling ko, that's the beauty of love. We can talk about in general, mapa-family, mapa-friends, and now we talk about love, God, while God being at the center of our conversation. And that moves us sa ating mga listeners. Yeah. No? Hello mga listeners, nandiyan pa ba kayo? Sana may nakuha kayong pulot. And I guess, meron din silang gustong i-share sa atin tips. Yeah. Pwede nyo i-comment down below, no? Ang tanong. Ang tanong. Ano yung greatest moment na naka-feel ka ng love? Yun. Ano yung moment sa life mo from year 1 mo sa mundo hanggang... Like, in general, when was the last time you felt love? Yeah. May it be sa family mo, sa friends, sa schools, kapatid, school, anywhere. Because you can find love anywhere, Yeah. everywhere, anytime. Yeah, true. And we hope may nakuha kayo kahit papano sa Yeah. sharing namin ni Peter about love. And about sa Valentine's. And we hope to celebrate, and we hope for you to celebrate this Valentine's Day ng siksik ng pagmamahal at nag-uumapaw ng pagmamahal. Yeah, may this Valentine's be meaningful to every one of us. Yes! No? Yeah. Na hindi lang siya exclusive sa mga may girlfriend, boyfriend, or asawa, but to everyone. That's right, and we hope that you can relate with this story. Malay mo. Malay mo, you can relate! Malay mo, you can relate!